nga ba naging malungkot ng isang tao? Ang pagiging malungkot ay hindi naman laging nakakonekta lang sa pag-ibig. Nag-away yung mag-jowa, kakabreak lang, o kahit ano ba mga kaeklabuhan na meron dyan. Pwede kayo naman maging malungkot pag kayo nabusin ng ulam, walang masakyan, mabaho ng kapaligiran, may sakit, o mababa ka sa exam. Ang pagiging malungkot, ang unang stage ng galit, puot, kalungkutan, kadramahan, at stress. Pagkabaliw. Baliw. At pumapasok ka pagiging malungkot sa isang tao, pag ikaw may narinig, may naalala, may nakita, o meron kang something na tanaw doon sa dulo na nagpapaalala sa iyo ng kalugmok-lugmok na moments. Moments of love. Paano kaya pag namatay ako? Eh di iyak sila! Ano gawin nila? Tawa-tawa! Ito yung feeling na kahit gano'n kasaya, pag naalala mo yung happening na yun, boom! Energy rank down. At dahil dyan, nabigyan ko kayo ng 10 mga ginagawa ng mga tao pag sila ay malungkot. Una, tumatahimik. Girl, problema ko ba these days? Ang tahimik mo ngayon. Hindi ba pwede ka pahinga lang ako? Pahinga lang ako saglit eh. Pahinga lang. Pangalawa, kumakain. Pero paano kung wala akong pambili? Makikain. Yung iba naman dahil sa kadahilan ang iisip palagi yung problema, nagpa-fasting, hindi nakakain-kain. Yung iba naman, laklakan. Inom ng alak. Kahit stress na, yung mga kapitbahay, nagreklamo na ng mga ingay. Then pag nakainom na ng marami, boom! Drama on. Pangit ng lasa. Pangatlo, nagsa-sound trip. Yung iba trip sabayan yung mga kaimuhan nila. Yung iba naman nakikinig ng masayang music para maging pain-pain. Pang-apat, more on realization. Isip-isip ng mga bagay-bagay. Nag-iisip ng malalim. Nakatingin sa malayo. At ang iba naman, nakatingin sa mga gwapo at mga ganda. Panglima ang pinaka-common na ginagawa ng lahat. Umiiyak. Crying diva. Pang-anim, number 6 ang pinakamasarap gawin pagkatapos mo umiyak ay ang matulog. Ang sarap matulog. Then pagkagising mo, it's either magiging masaya ka ulit, or it's either iisipin mo ulit yung mga nangyari. More on drama ulit. Pang-pito. Number 7, napapakalibang sa mga laro-laro, sa mga internet, sa mga PCP, mga PSD, mga ganyan-ganyan ba? Nang makaiwas saglit sa mga iniisip ng mga bigat. Nasuptupang bigat talagang bonggang-bonggang bigat. Pang-walo, sinasaktan ang sarili. Gusto ko lang mamatay! Maglaslas! Dito! Para may libing pa kape! Paano kaya mamamatay? Magbiti kaya ako. Ayoko na, hindi ako makahinga. Magpasagasa kaya ako sa LRT. Ayoko matulad sa babae, dami ng dinamay. Laslas na lang. Samay akong galaslas. Sa noo? Sa liig? Sa braso? Sa paa? Sa tiyan? Tawag na nga lang, sakit nun. Pang-siyam. Number 9, nabibisi-bisihan. Yung tipong hindi ka maglinis ng bahay dati, ngayon naglinis ka na. Good! Yung ginagawa mo mga bagay na hindi mo lang ginagawa karanasan dati. Bilis masalta. Yung iba naman kumakanta, nagpipray ng instrument. Ika'y isang pirana, nangangain ka ng laman, pati buto, ingat-ngat pa, simula pa lang ng bata pa ako, paborito ko na ang laman at buto. Hey! Pang-10. At ang pinaka-huli, bonding with friends and family. Yung feeling na ang saya-saya, then after nung kasiyahan na iyon, lagmok na ulit sa paghilak-hilak. At yung pag sige, hilak, day, oy. Daghang laman ng dato, maglama-lama din! Siyempre, sa mga pagsubok ng buhay na ganyan, huwag mong kalimutan humingi ng tulong sa kanya. Para naman malaman mo na kahit walang nakakaintindi sa'yo, na walang makaka-relate sa'yo, ay meron pa rin. Para tulungan ka, damayan ka, at tulungan ka talagang bonggang-bongga. Just pray. Hey! Ang sa Domester ay binigay sa atin para ma-realize natin, ma-realize natin lahat na hindi sa lahat ng oras masaya at naaayon sa gusto mo ang mga pangyayari. Ikaw, paano mo na-overcome ang loneliness? Comment your thoughts below.
ibuhos ang mga kinikimkim sa matigas na bagay.